So what's up sa mga kahombre ko dyan? Makagago, what's up man na naman nga pala to. At syempre mga kahombre ko, alam nyo na, eto na po ang aking video reaction tungkol dito sa Season 2, Episode 4 ng reality show ng Toro Family na ang title ay Take Advantage. Grabe to. Actually, sobrang nakakalungkot nitong episode na ito. Pinanood ko ito ng ayos and sobrang nakakalungkot niya. Super mixed emotions and i-rate ko to ng 10 out of 10 because ang dami niyang nakuha na emotion sa akin bilang ako ay manonood. So, eto na. I-recap natin ng konti kung papaano ko to nakita. Okay? Sa ibang anggulo, sa anggulo ko. Unang entrada pa lang ng episode 4, Take Advantage, alam niyo na agad na it's gonna be a bomb. Diba? Malupit talaga. Ang ganda. Ang dami niyang essence. No? Ang dami ring lessons. Unang pasok kasi, paye agad. Diyos ko, issue agad. Reklamo na naman ni Tyronia sa glamorous tita niya na may salte. Surprise! Kasi surprise! Nagpakita lang naman sila ng pinakamatinding smack sa balat ng lupa sa harap ng bata. Di ba? Hindi nyo rin masisisi ang bata. Queen Tony is known to have a lot of LGBTQ plus friends. So mga tol, don't be offended. Kaso syempre, sa mga bata, medyo weird pa. And hindi pa siya agad-agad magsisink in, di ba? Na same sex, naghahalikan or naglalambingan. Tas all of a sudden, makakakita pa si Tyronia na napkin sa bag nung Kiana. So what the fuck, man? Even yung bata po na may mental fuck, di ba? Hindi niya alam ano ba talaga yung totoo. Syempre, confused ang bata. And ang lagi niya sigurong iniisip ay lalaki itong Kiana. So, medyo mind-blown si Tyronia. Hindi niya alam kung ano ba to? Ano ba talaga to? Ano bang nangyayari sa mundong to? Pucha. So, ang kailangan ni Tyronia, which I'm sure na in the future, ipapaliwanag ni Queen Tony ng ayos sa kanya, ay ang part na yan na pwede ring mapaibig ang babae sa babae, lalaki sa lalaki because ganito, ganyan. But it's gonna be up to Tony to make her understand this thing. Diba? So, ayun. Ngayon, in this case, mga kahombre ko, tama ang Queen. Napagbawalan na ang Team Kipay sa mga gantong aktibidad sa loob ng bahay nila. Kasi baka mamaya gayahin pa sila ni Tyronia at ng kung sino-sino mga bata, di ba? Makaisip pa ang bata ng kung ano-anong mga bagay na hindi pa sapat sa kanyang edad. Okay? Sa bandang ito, ang glamorous saltik tita ay dapat ginagabayan ng kanyang kapatid na si Papi. Kaso lang hindi active ang ate niya sa kanya dahil ilan na ang anak, tas ang lagi nilang reklamo, lagi nilang sinasabi, anak ng anak, si Papi. So, ayun, unfortunately, buntis ulit siya ngayon. So, wala siya masyadong chance na magpaintindi sa kanyang kapatid, di ba? So, yeah, yun yung toughness sa part na yun. Napansin ko daw, kahit ganyan sila magkapatid na saltek, parehasin sila may saltek eh, makikita nyo pa rin yung kapatiran sa kanila. Okay? Lalo na kay Paye. Makikita mo na sobra siyang nag-iingat maging tulad ng ate niya na anak ng anak na may ilang anak na. Kaya inuulit-ulit niya na babae ang pinili niya para hindi siya maging katulad ng ate niya na anak ng anak. Sa isang banda kasi mga kahombre ko, hindi naman masamang mag-anak na mag-anak. Ayun ay kung na-reach mo na yung level of age na sakto, na tugma sa plano mo. At syempre na meron kang tinatawag na family planning because I believe in that dahil mahirap ang buhay ngayon. At syempre dapat stable ang kita mo. Okay? At syempre dapat alam mo sa sarili mo na magiging 100% ka na mom or dad sa iyong anak. So in short, stable na kita monthly. At syempre at the same time work from home kasi you must see your children grow, 'di ba?
Hindi yung iaasa mo kung kani-kaninong tao. In fact, in this case, madalas kung kani-kanino niya lang iniiwan ang kanyang mga anak, although hindi naman na iba dahil family nga, Toro family. But still, 'di ba? Yun yung mga kamalian ni Paye. Siyempre, unfortunately, ganun talaga dahil bata pa. Parang 21 lang pala to si si Papi. 21 years old pa lang si Papi. So, hindi pa ganun kaayos yung utak niya sa part na yan. Okay? So, decision-wise, medyo mali si Papi. Pero syempre, mga kahombre ko, wala. Ang nangyayari, ang gumaganap sa buhay nilang nanay, ate, jowa, kapatid, and kaibigan, at actually minsan may pagkalola rin, ay walang iba, kundi si Queen Tony. Diba? Lipat na tayo. Warrant of arrest. Ilang linggo na itong rumor na ito, sa totoo lang, sa loob ng circle namin, mga kahombre ko. Pero syempre, we just keep things na sa amin lang. Iniintay namin na si Queen yung maglabas ng unang statement regarding dyan. Nakakabahala talaga minsan ang mga news. Usong-uso pa rin talaga ang tinatawag na black propaganda, kung saan sisirain nila ang personalidad mo. Lalo na kung sikat ka. 'Di ba? Character assassination, kumbaga sa politika, 'di ba? Just to be on top of their game, okay? Now, lahat kami ay nabahala nung lumabas sa news na si Tony ay nakulong kasi yun talaga yung nakasulat sa article. Although may thoughts din kami na malabo ang lahat ng ito dahil for sure nakapag-bail siya. As matagal na namin lahat alam na may bail yon through some of Queen Tony's attorneys, 'di ba? Hindi ko pa rin alam hanggang ngayon, no? Ano po ba yung level of this case? Kasi parang ang pinalalabas po sa media ay nakapatay si Tony. Parang ganun yung gravity. Actually, minsan tingin ko na parang si Echegaray na to si Tony, 'di ba? Parang ano na siya, pang lethal injection na yung dating. Parang ganun sa sobrang lala nung sinasabi sa media. Alam niyo 'yun. Ilang tao po ba ang napatay ni Queen Tony? Para gantong kagrabe ang ipalabas nyo sa mga tao. Plus fake news pa. Nakasulat sa mga article, inuulit ko, nakulong si Tony. When hindi naman talaga nangyari, di ba? Gustong-gusto kasi ng mga taong ito na makita si Tony na nakaposas, maikalat sa social media. Para yun na mismo ang tumanim sa utak ng mga tao na si Tony ay nakulong. Si Tony ay nakaposas, in short, sirain ang image ni Tony. Kasi when it happens, kahit pa makapag-bail si Tony, same pa rin ang mangyayari. Yan at yan lang ang maaalala ng mga tao na nakulong, nakaposas, nakulong si Tony, nakakulay orange si Tony, may mugshot si Tony. Diba? Kaso no, hindi nila nakuha yan. All hail Queen Tony. Sa buong prank, mga kahombre ko, doon ako tinamaan sa naging prank ng Onins kay Mama Marie. Kitang-kita mo talaga yung sakit sa kanya habang fine-facial siya sa Icon Clinic. Talagang sabog ang luha niya nung umami na sila na it's a prank. Doon talaga kinilabutan ako sa genuine reaction ng isang ate sa nakakabata niyang kapatid. Ako kasi iisang anak lang ako kasi. So iba talagang ngiti ko kapag nakakakita ko ng magkapatid na naglalambingan, naglolokohan, nagtutulungan, at nagiinisan. Kasi ayun ang kulang sa buhay ko. Parang ang sarap kasi sa feeling na meron talagang isang tao aside sa parents or asawa mo na talagang handang mamatay for you, alam mo yon, na talagang totoong may extra care sa'yo, totoo talaga na nasasaktan sila pag nasasaktan ka, alam mo yon, without kung saan hindi niya na kailangan patunayan yung sarili niya sa iyo na totoo yung sinasabi niya because you know that for a fact dahil parehas kayo ng dugo. 'Di ba? Alam mo 'yun. Meron ding nasabi si Mama Marie na ipipinpoint ko dito. Lahat gustong maging part ng solusyon. Buti na lang, maraming nagmamahal kay Tony na Toro family. Maraming nagmamahal. Hindi lahat nagmamahal. Ano kayang ibig sabihin ni Mama Marie dito? Bakit marami lang? Bakit hindi lahat ang ginamit niya? Lahat umiyak.
Lahat halos gumuho ang mundo sa prank ng Onins na yon. Dahil si Mami Oni ang kanilang gabay, lakas, leader, in short, provider. Aside syempre sa anak ni Mami Oni, partner and kapatid. I think yung rest, yan talaga ang iniisip. Mawawala na ang provider natin. Samantalang si Marie ang iniisip, mawawala na ang kapatid ko. Try mo mag-reflect sa sinabi ko and spot the difference. Pag-usapan ulit natin next week. Okada, andito na tayo sa pinakamalaking issue ng linggo na ito. Ang birthday party ni Tonet at ang bachelor's party ni Wamos. Sabi nga ni Merk, mga kahombre ko, maganda yung setup. Okay, maganda yung place, syempre Okada, di ba, ng event. Kaso yung timing hindi maganda. 2 hours late daw po yung event. Tas magre-reklamo sila, umalis ang mga tao agad. Paano hindi aalis? Simula pa lang ng event, busit na agad ang mga tao dahil super late. Ha? Di ba? Tuwan-tuwa ako. Sobrang lupet. Putang ina, kung pwede magbigay ng 11, magbibigay ako ng 11. Napakaganda ng suot ni Mami Oni from top to bottom. Puta ganon ang mga damitan, ha? Tuwan-tuwa ako sa suot ni Mami Oni. Saktong-sakto siya sa event na yon. Super solid yung see-through. Kinabog yung suot ni Disco Ball Wrecking Ball na kulay silver. What the fuck? Nadagdagan lang ang sakit ko sa Wamos na ito. Noon napanood ko na naman yung kaganapan doon. Dahil sa lahat ng kaibigan niya, ako lang ang hindi imbitado. Fuck you, Wamos. Agree ako sa desisyon ni Queen Tony na 20 minutes lang siya doon. Kasi yung mga vloggers doon maglalapitan na. Tapos iko-content na si Mami Oni agad. Mga after few minutes na nakikita nila si Tony, mga feeling close agad. Lapit ng lapit, di ba? Wala eh. Parehas kami ng ugali ni Queen. Allergic kami sa new friends. So yes, no new friends. Confession naman ni Papa Odi. Dito na tayo. Ito, very interesting tong part na to. Mga kahombre ko, dito ko sobrang nalungkot. Medyo napaluha din ako. Grabe man. Sobrang nakakalungkot itong part na ito ng series na ito or telenovela o kaya reality ng Toro Family. Nakakaiyak talaga tong part na to, no. Dito sa part na ito kasi ng reality na ito, medyo talagang tatamaan ka, 'di ba? Kasi nakakalungkot siya panoorin kasi talaga ramdam na ramdam mo yung mga feelings dito, emotions, 'di ba? Ang nagparehab pala kay Odi ay ang kuya niya. Nakita nyo naman ang video from CCTV, 'di ba? Nilagay nila 'yan. Pinosasan siya talaga and dito na siya naglabas ng mga saloobin niya at mga nakakalungkot niya na experience. Grabe, no? If you think about it, man, pag maisip mo, grabe, nakakalungkot, no? Parang, God damn, ano bang nangyayari na ito kay Odi, 'di ba? Madami siyang pinoint out na argue regarding dito, tulad ng parang wala na nagmamahal sa kanya, gusto lang naman niya sanang magpaalam ng ayos, binigla siya, aminado siya sa mga paulit-ulit niyang mga kamalian na nagagawa sa kanyang pamilya, lalong-lalo na sa kanyang partner, di ba? Si Odi ay merong anger management. Alam po ng lahat yan, mga kahombre ko. Mabilis magbago ang kanyang temperament. Ngayon, masaya siya. Tas maya-maya, galit na siya. So, in short, dinala po siya sa rehab para sana maging better siya. At makuha niya ulit ang buhay niya na meron siya dati. Di ba? Kaso, it turned out na bulok ang sistema sa rehabilitation center na yon. And I believe na hindi lang yon nag-iisa sa bansang ito. I believe na mas mataas ang porsyento ng rehabilitation center na ganyan kaysa sa ayos. Real talk yan. Sa halip na maging okay si Papa Odi, baka tuluyan na siya nabaliw kung mahina-hina ang loob niya. Sana talaga ma-check ng proper government agency ang mga public or private facilities na nagkalat ngayon sa Pilipinas to see if okay ba talaga ang program, to see if meron talagang nagiging pagbabago sa mga pasyente after nila sa facility na yon or wala. Kasi ang naiwan lang
kay Odi sa nakikita namin is trauma. Mas lalo lang lumala ang depression ng tao, di ba? At tingin nyo may malaswapang isipin nyo may malaswapang nangyari sa loob. Grabe. Pinagsamantalahan ng isang tao doon sa loob si Odi dahil ang hina ni Odi doon. Kapalit na makita ni Odi ang mga kaganapan sa buhay ng Toro family through vlogs at syempre kay Marie, nagpagamit na siya sa bading doon para lang makita niya ang pamilya niya, magkaroon man lang siya ng update sa nangyayari kung ano bang kaganapan na, di ba? Kasi at the end of the day, yun din ang kasiyahan niya. Isipin nyo naman yun, mga kahombre ko, kung gaano katinding extreme ang kayang gawin ni Odi just to see his family, di ba? Kaso, syempre, isipin nyo, hindi rin talaga mawawala ang demonyo sa mundong ito. Ayan, nagawa, kahit anong mangyari, meron at merong ganyan talaga. 'Di ba? Na nagte-take advantage ng kahinaan ng tao, 'di ba? Diyan alam nyo, gagawin niya ang lahat para sa family niya, 'di ba? To the point po na tumalon siya sa 3rd floor, makatakas lang sa impyerno na 'yon. Dahil sa adrenaline rush, wala siyang na-feel, 'di ba? Nagawa niyang makalayo, makasakay, then yon. Nung nakarating na siya sa gusto niyang puntahan, dun niya na nakita na wala sa magandang estado ang kanyang binti. Nakita nyo naman, durug po ang binti ni Odi. Nakita nyo naman yan dyan, mismo sa reality show na yan, di ba? Maririnig nyo din kay Odi na matindi ang repentance niya, na ayaw niya nang bumalik sa ganung sitwasyon. So talagang pipilitin niyang baguhin ang ways niya at sarili niya to be in that position again. But as of now, it's still official, it still stands na wala pa rin ulit relasyon si Mama Marie at si Papa Odi. Yan. Ano ba ang mga bagay na natutunan ko dito sa reality show na ito? Season 2, Episode 4, Take Advantage. Kapag mahina ka, maraming tao ang nakatutok sa'yo para i-take advantage yung kahinaan mo. 'Di ba? At ang gagawin nila doon, ang gagawin nila sa kahinaan mo, ito-turn nila yon sa pleasure nila, sa pangangailangan nila ng mga hayop na yan. 'Di ba? At syempre, wala silang pakialam sa'yo. Kahit meron kang pinagdadaanan na trauma, it doesn't fucking matter. Ang mahalaga lang sa kanila, ma-feed nila yung pangangailangan nila. If maging siraulo ka na, completely maging baliw ka, doesn't matter, man. Ang mahalaga, ma-feed nila yung ego nila. Ma-feed nila yung kalaswaan na nasa utak nila. Kahit pa alam nila na pasyente yung kanilang gagamitin, it doesn't matter. Ganyan po. Imagine niyo kung gaano kasaklap yun, 'di ba? Ang pangit ng experience na yun. So, in short, and nakita din nyo yung ups and downs ni Odi, 'di ba? Nasa maayos na siyang sitwasyon, but still ang droga ay masama, 'di ba? Nakita nyo ang ganda na ng posisyon niya sa Toro family. Partner niya si Marie na napakabuting tao. Pero tingnan niyo yung nangyari, 'di ba? Still, ang droga ay nakasama bilang choice niya sa life. Pinagsisihan niya, pinagbayaran niya sa hindi din magandang paraan. 'Di ba? Gusto niyo pa ba na mangyari yan sa inyo? Syempre hindi. So, wag nating gawin yan. Yun lang. One love, good fucking vibes.